Matinding pinsala ang tinamo ng harapan ng barko ng China Coast Guard matapos itong makabanggaan ng barko ng People's Liberation Army Navy habang agresibong hinahabol ang barko ng Pilipinas malapit sa Baho de Masinloc. Personal ko po nasaksihan ang habulan habang sakay ng BRP Suluan. Ilang beses din binuntutan at ni-radio challenge ng China ang mga barko naman ng BFAR na papunta rin sa Baho de Masinloc para tulungan ang mga mangingisdang Pinoy roon. Narito po ang aking report. Sa gitna ng paghabol sa barko ng Pilipinas na BRP Suluan, nagkabanggaan ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China. Sa lakas ng impact, halos tumagilid ang CCG-3104 bago ang di inaasahang tagpong yan. Kalahating oras hinabol ng CCG-3104 at PLA Navy 164 ang BRP Suluan habang patungo ito sa Baho de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Tila iipitin pa yata kami nitong dalawang barko. Ilang beses dumikit ang dalawang barko ng China na pilit iniiwasan ng kapitan ng BRP Suluan. Regular na pag-ikot ito ng Philippine Coast Guard sa ating EEZ. Mission din nila na mag-abot ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda. Hindi na nakahabol itong China Coast Guard Ship 3104 kaya ito naman ngayong PLA Navy 164 ang humahabol sa amin at sinusubukang harangan yung paglapit namin sa Baho de Masinloc. Kita naman kung gaano matindi ang armas nitong PLA Navy 164. Meron itong Gatling gun at meron itong kanyon sa harap. Nang hindi maharangan ng BRP Suluan, nagbukas na ng water cannon ng Coast Guard ship ng China habang pilit kami hinahabol. 10 kilometro bago kami makarating sa Baho de Masinloc, mas naging agresibo ang dalawang barko ng China. Ilang beses din silang muntik magbanggaan. Hanggang sa bigla na lang sumulpot ang dambuhalang barko ng Chinese Navy at humarang sa dinaraanan ng China Coast Guard. Sa anggulong ito mula sa aking 360 camera, makikita ang BRP Suluan ang matutumbok sana ng Chinese naval ship. Mabilis lang nakalagpas ang barko ng Philippine Coast Guard, kaya mga barko ng China ang nagbanggaan. There was a miscalculation on the part of the PLA Navy when it did a very sharp turn. Siya yung bumangga, no, sa China Coast Guard vessel. Wasak ang nguso ng CCG-3104. Hindi pa tiyak kung may nasaktan mula sa mga nagbanggaang barko. Ang PCG niradyohan naman ng China Coast Guard para tumulong. This is BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Hindi sumagot ang barko ng China Coast Guard. Habang ang PLA Navy 164 lalo naging agresibo sa paghabol. Ilang beses nitong pilit inabot ang likurang bahagi ng BRP Suluan at nagmamaniobrang tila mambabangga. Palayo na kami sa bahagi ng Baho de Masinloc at papunta na sa direksyon ng Zambales. Pero talagang mabilis pa rin yung takbo nitong PLA Navy at pilit kaming hinahabol. Bumagal din kalaunan ng takbo ng Chinese Navy. Dito na nakita ng kapitan ng BRP Suluan na tinamaan din pala ang barko ng Pilipinas. Bumaluktot ang flagpole ng BRP Suluan matapos dumikit at bumangga rin dito ang barko ng PLA Navy nang magkabanggaan sila ng China Coast Guard. Kalaunan, tumigil na rin sa paghabol ang PLA Navy habang palayo na kami sa Baho de Masinloc. Ang mga sasakyang pandagat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nakaranas din ng pangaharas. Hindi bababa sa 25 barko ng China Coast Guard at Chinese maritime vessel ang nakapalibot sa Baho de Masinloc. Nag-radio challenge pa ang China na sinagot din ng BFAR. This is China Coast Guard 4706. We are conducting a water patrol in accordance with the law in the waters of Laoya Island of the People's Republic of China. Agad ding sumagot ang BFAR. You must take leave of our route and are reminded of your obligation for safe conduct by the 1972 International Regulation Preventing Collision at Sea and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Nag-shadowing ang China Coast Guard Vessel 3306 sa gilid ng Multi-Mission Offshore Vessel o MMOV na Dato Bangkaya. Sa di kalayuan, binugahan na rin ng tubig ng CCG ang isa pang partner MMOV ng BFAR na Dato Sumkat. Maya-maya, nagtangka na rin silang i-water cannon ng Dato Bangkaya. Hinarangan at sinundan din ng China Coast Guard ang BFAR vessel lalo nung lumapit sa Baho de Masinloc. Sa kabila ng naranasang pangaharas, idiniretso ng BFAR at Philippine Coast Guard ang Kadiwa Mission. Tinagpo nila ang mga mangingisda sa palibot ng Baho de Masinloc
para mamahagi ng bigas, tubig inumin, grocery packs, gamot at diesel. Napakalaking tulong po nito sa amin dahil po sa magkakaroon po kami ng kaunting bawas na gasto sa aming bangka. Hindi po kami makakilos na malayang maigi at gawa ng nandyan nga po sila parang harang. Kaya hindi po kami makakilos masyado. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pilipinas ang sinisisi ng China kung bakit daw nagkakatensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ng panibagong insidente roon kahapon, sinabi ng China Coast Guard o CCG na mga barko ng Pilipinas daw ang nanghimasok. Ayon pa sa tagapagsalita ng CCG, ipagpapatuloy nila ang pagpoprotekta sa kanilang karapatan at maritime interests sa tinatawag nilang Huangyan Dao. Sinigundahan naman yan ng Chinese Foreign Ministry. Lehitimo at naaayon nila sa batas ang kanilang ginawa para ipagtanggol ang kanilang territorial sovereignty. Ang mismong ugat daw ng tensyon ay ang anilay sinasadya at mapangudyok ng mga aktibidad ng Pilipinas. Hinimok nila ang Pilipinas na tigilan na ito at huwag nang labanan ng pagprotekta ng China sa anilay kanilang karapatan at interes. Hindi naman nabanggit ng mga opisyal ng China ang bangga ng dalawa nilang barko na nakunan ng video. Batay sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS, pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang lugar kung saan nangyari ang paghabol at pag-water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas.